kwentong ito ay tungkol sa isang bata na pinamanahan ng kanyang lolo ng isang bertud laban sa kadiliman or mga aswang. Kaya bago ko simulan ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe para updated palagi sa mga bagong kwentong paparating. Ang pamanang bertud ng alakdan ni lolo laban sa mga aswang. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Esteban, naninirahan ang 16 na taong gulang na si Danilo, kasama ang kanyang lolo, si Lolo Isko. Matandang tahimik si Lolo Isko, ngunit sa buong baryo, kilala siyang dating magaling na manggagamot at mandirigmang tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Danilo, kunin mo nga ang kahon sa ilalim ng higaan ko, utos ni Lolo Isko. Isang gabing malamig habang malakas ang ihip ng hangin at tila may mabigat na presensyang dumadapo sa paligid. Lumapit si Danilo at dahang-dahang binunot ang kahon. Gawa ito sa matigas na kahoy, may ukit ng isang alupihan at alupihang gumagapang sa paligid ng bitin. Binuksan ito ni Lolo at inabot kay Danilo ang isang luma at itim na sinturon na may nakakabit na palamuting hugis alakdan sa harapan. Lolo, ano ito? Tanong ni Danilo. Yan ang pamana sa'yo. Bertud ng alakdan, sagot ni Lolo. Habang pinagmamasdan ang dilim sa labas ng bintana, panahon na para malaman mo kung sino ka at anong tungkulin mo sa mundong to. Napakanoo si Danilo. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Lumapit si Lolo sa kanya at sa mababang tinig ay nagsalaysay. Bata pa lang ako, nakita ko na ang totoong itsura ng mga nilalang na pinandidirihan ng karamihan. Hindi sila katang-isip, sila ay nabubuhay sa tabi natin, sa gilid ng liwanag, sa ilalim ng buwan. Tumaas ang balahibo ni Danilo, aswang. Tumango si Lolo. At hindi sila basta-basta marami sa kanila ang nagtatago sa anyo ng karaniwang tao. Pero may mga palatandaan, amoy, lakas, ugali at galaw. Kaya binabantayan ko ang baryo. Ang baryo natin sa loob ng maraming taon. Pero matanda na ako, Danilo, at ikaw na ang susunod. Hindi pa rin makapaniwala sa Danilo. Ako? Hindi ako marunong makipaglaban. Hindi mo kailangan maging mandirigma agad. Kailangan mo lang matutunang gamitin ang bertud. Kinuha ni Lolo ang sinturon at isinabit ito sa baywang ni Danilo. Biglang may nararamdaman si Danilo na init na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa baywang paakyat sa kanyang mga bisig at ulo. Para siyang sinilaban ng kidlat sa loob ng katawan. Lolo, ang init, sigaw niya. Normal lang. Tinatanggap ka ng bertud, ani ni Lolo habang pinipigil ang ngiti. Ang sinturong yan ay gawa sa balat ng isang dambuhalang alakdan na pinaslang ko sa bundok ng Tanglaw. Nagtataglayan ng lakas, bilis at kakayahang makaramdam ng presensya ng mga aswang sa paligid. Sa di kalayuan, may narinig silang malalim na yapak. Pak, pak. Parang may mabigat na bagay na tumama sa lupa. Danilo, lumayo ka sa bintana, utos ni Lolo. Sumilip siya kahit takot at sa ilalim ng anino ng mga puno may nakita siyang 3 nilalang. Mahahaba ang leeg, mapupula ang mga mata, at ang mga kuko tila'y patalim. Mabilis silang gumagalaw papalapit sa bahay nila. Aswang, bulong ni Danilo. Ngayong gabi, papasan na sa'yo ang tungkulin. Magsisimula na ang pagharap mo sa katotohanan, anin ni Lolo. Sabay kuha ng lumang itak na may ukit ng ginintoang alakdan sa hawakan. Bago pa man makalapit ang mga nilalang,
biglang lumiwanag ang sinturon ni Danilo, isang liwanag na bughaw ang bumalot sa kanyang katawan. Para siyang binalutan ng isang makapal na balat na tila kasuotan ng isang mabangis na mandirigma. Ano to, Lolo? Yan ang balat ng alakdan. Protection at lakas, sundan mo ako. Lumabas ang maglolo at hinarap ang tatlong nilalang. Mabilis gumalaw ang isa, tumalon at sumugod kay Danilo, pero bago pa man makalapit, otomatikong gumalaw ang katawan ni Danilo, naiwasan niya ito at nasuntok niya sa dibdib. Nabali ang tadyang ng nilalang at napaurong ito. Gulat si Danilo. Hindi ko sinasadya. Hindi mo kailangang isiping ginagabayan ka ng bertud. Lumaban ang dalawa pang aswang, tumalon sila. Sabay-sabay, ngunit sinalubong sila ni Lolo gamit ang kanyang itak, isang hiwa sa balikat ng isa, habang si Danilo naman ay bumigwas ng isang sipa na tila may persang hindi pangkaraniwan. Tumilapo ng isang aswang sa puno at lumagapak na parang basang tela. Lolo, ang lakas ko. Yan ang sinasabi ko. Pero tandaan mo, Danilo, ang lakas ay may kaakibat na paninindigan. Hindi lahat ng nilalang ay dapat patayin. May mga nilalang na ligaw lamang. Habang pinagmamasdan nila ang mga sugatang aswang na gumagapang papalayo, isang malamig na hangin ang dumaan. Mula sa hilaga, may tilang aninong dumaan. Hindi tao, hindi hayop. May paparating, bulong ni Lolo. At mas malakas ito kaysa sa kanila. Hindi na nakapagsalita si Danilo. Ramdam niyang mas malalim pa ang lihim ng sinturon sa kanyang baywang. At ang digmaang laban sa dilim ay kauumpisa pa lamang. Kinabukasan, dumaan ang araw na tila walang nangyari. Walang bakas ng kaguluhan. Ang mga aswang na umatake kagabi ay tila naglaho na parang usok. Ngunit sa paningin ni Danilo, nagsisimula pa lang ang lahat. Lolo, sino yung dumaang nilalang kagabi? Hindi siya tulad ng iba, tanong ni Danilo habang hawak-hawak ang sinturong may bertud ng alakdan. Naging panatag na ito sa kanyang katawan at pakiramdam niya ay isa na itong bahagi ng pagkatao niya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lolo. Yun ang pinuno nila. Isa siyang dato ng mga aswang mula sa timog. Matagal na kaming may kasunduan na huwag silang lalapit sa baryo. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti silang naging mapangahas. Bakit ngayon sila umatake? Tanong ni Danilo habang pinapahid ang langis sa mga braso. Dahil nararamdaman nila ang pamana ang paglipad ng pertud sa iyo, sagot ni Lolo. At gusto nilang makuha ito, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa takot. Ang sinturon ang pumipigil sa lubusang pananakop nila. Habang nagsasalita si Lolo, may narinig silang putok ng sanga sa labas ng bahay. Tumayo si Danilo at kinuha ang maliit na palakol sa tabi ng pintuan. Si Lolo naman ay humawak sa kanyang itak. Binuksan nila ang pinto. Wala roon ng sinuman. Ngunit sa lupa ay may mga bakas ng paa. Mga paang mahaba, may matutulis na kuko at parang paang hindi sa tao. Hindi ito mula sa mga kagabi, bulong ni Lolo. Mas malalaki ito. Isa lang ang ibig sabihin to. May bagong pumasok sa baryo. Kinabagabigahan, lumapit sa kanila si Mang Ando, ang tanod sa baryo. Nangangatog ito at namumula. Isko, Danilo, may nakita kaming kakaiba sa tabing ilog. 3 bangkay, walang mata, walang laman ng dibdib, parang sinipsip. Nanlaki ang mata ni Lolo. Ngayon lang ba ito?
Kanina lang, napadaan si Cardo at si Bengbeng sa may ilog. May amoy na parang bulok na karne. Pagtingin nila, yun na ang nadatnan. Dapat hindi na lumabas ang mga tao kapag madilim na, sagot ni Lolo. Hindi pa dilim nun. 3:00 ng hapon, sagot ni Mang Ando. Napatingin si Lolo kay Danilo. Naglalakas loob na sila kahit araw na. Anong gagawin natin? Tanong ni Danilo. Habang nanginginig ang mga kamao. Hindi na ba tayo ligtas kahit araw? Hindi ito tulad ng dati. Dati may takot pa sila. Ngayon nagiging hayok na. May mas malakas sa likod nila. Kailangan nating putulin ang ugat ng kasamaan bago pa ito lumaki. Bumalik si Danilo sa kanyang silid. Tahimik at nag-iisip. Kinuha niya ang sinturon at muling isinabit sa kanyang baywang. Habang ginagawa ito, may biglang bumigat ang hangin sa paligid. Isang mabigat na presensya ang dumapo sa kanyang balikat. Hindi siya natakot, kundi tila may umusbong na tapang sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng bahay at lumakad patungong kakahuyan. Sa likod ng baryo, naroon ang sinaunang punong balete, kung saan sinasabing tagpuan ng mga nilalang ng dilim. Ngunit hindi ito ang pake niya. Ang gusto niya ay hanapin ang pinag-ugatan ng presensya ng mga nilalang. Sa bawat hakbang ni Danilo, parang may mga matang nagmamasid. Ngunit hindi niya ininda. Pinapakiramdaman niya ang enerhiya ng sinturon. Biglang umigpit ang sinturon sa kanyang baywang. Isang hudyat. Malapit na sila, bulong ni Danilo. Luminga siya sa paligid. Mula sa likuran, narinig niya ang kalusko sa damuhan. Nang lumingon siya, isang nilalang ang bumungad. Tangkad na parang poste, ang balat ay kulay abo at ang mata ay itim na itim, parang walang ibang nakikita kundi gutom. Sumugod ito kay Danilo, agad siyang umilag at hinampas ito gamit ang palakol. Ngunit parang bakal ang balat nito, tumalbog ang palakol at halos mabitawan niya. Napaatras si Danilo, ngunit bago pa siya makalayo, lumapit ang nilalang at sinunggaban siya. Mabigat ang kamay nito, ngunit bago pa siya tuluyang masakal, biglang nagliwanag ang sinturon at may lumabas na tila makapal na pananggalang na hugis galamay ng alakdan. Sa kanyang balikat, tumama roon ang kamay ng nilalang at natupok ang balat nito. Napaurong ang nilalang sa galit nito. Umatungal ito at tinawag ang iba pang kasama. 1, 2, 3 nilalang ang lumabas mula sa dilim. Laban kung laban, sabi na Danilo sa sarili. Tumakbo siya paabante at sinugod ang una. Mabilis siyang nakailag sa mga patalim ng kuko nito at nasuntok niya sa leeg. Bamaon ang kamao niya sa balat nito at tumilapon ito papalayo. Ang pangalawa ay gumamit ng dila na parang latigo. Ngunit nahuli ito ni Danilo at hinila. Pinaghampas niya ito sa isang punong kahoy, tumalsik ang dugo sa damuhan. Ang pangatlo ay humampas gamit ang matalas na pakpak. Napunit ang manggas ni Danilo, ngunit sa huling segundo ay nakailag siya at nasuntok ang tiyan nito ng sunod-sunod. Nang bumagsak ito, hindi na gumalaw. Hingal na hingal si Danilo pero hindi siya umatras. Ilang saglit pa, isang sigaw ang narinig niya mula sa likod, sigaw ni Lolo Isko. Danilo, bumalik ka. Paglingon niya, nakita niyang may apoy sa kanlurang bahagi ng baryo. Lolo, bulong niya, may umatake habang wala ako. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya pabalik sa baryo, mabilis na parang hangin. Hindi pa niya alam kung sino ang nanunog sa mga bahay nito, pero isang bagay ang malinaw. Gusto ng mga nilalang ng dilim na paghiwalayin sila at kung hindi siya kikilos, mawawala lahat ng minamahal niya. Nang makarating si Danilo sa baryo, kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ngunit, imbes na linisin ang paligid,
tila mas lalo nitong pinatingkad ang amoy ng sunog at dugo. 3 bahay ang halos abon na lang at ang ilan sa mga taga-baryo ay nagsisigawan at nagtatakbuhan. May mga sugatan, may nawawala, at may nakikitang punit-punit ang damit na tila hinabol ng mabangis na hayop. "Lolo! Lolo!" sigaw ni Danilo habang sumisiksik sa mga tao. Hanggang sa makita niya si Lolo Isko, may sugat sa braso, duguan, ang damit ngunit buhay. "Danilo," hingal ni Lolo. Hindi sila ordinaryong aswang. Dumating na ang dato. "Yung may itim na mata?" tanong ni Danilo habang tinutulungan ang lolo niyang makatayo. Tumango si Lolo. "Mas malakas siya sa lahat ng nakaharap ko. Hindi siya nasasaktan ng itak. Hindi siya natitinag ng apoy. Siya ang nagbigay ng lakas sa mga aswang noong umalagid sa atin ngayon." Nagliyab sa loob ni Danilo ang galit at tapang. "Hindi na tayo pwedeng manahimik. Dapat tapusin na ang pamumuno niya." "Hindi ganun kadali," sagot ni Lolo habang umuubo. May tinawag silang dugong itim. Isa itong seremonya kung saan sinasaniban nila ang karumihan ang isang katawan ng tao para mas makapasok sa mga lugar na hindi dapat nila mapasok. Gusto mong sabihing isa sa mga taga-baryo ginamit nila? Posibleng may tago sa atin. Isa sa kanila ang tumulong sa dato. Napatingin si Danilo sa paligid. Lahat ng mga tao'y nagkakagulo. Pero wala pa ni isa ang lumalapit sa kanila para tumulong. "Halika Danilo, may kailangan tayong kunin sa ilalim ng lumang simbahan. May lihim na silid doon. Doon ko itinago ang ibang bahagi ng bertod na hindi ko kailanman ginamit. Pero para sa iyo, kailangan mo na ito." Tahimik na naglakad ang maglolos sa gitna ng ulan hanggang makarating sa lumang gusaling bato sa gilid ng baryo. Bagamat simbahan ang tawag dito, matagal na itong abandonado at ginagawang imbakan ng mga palay at tuyong kahoy. Dito bulong ni Lolo habang tinatanggal ang mga tabla sa sahig. Sa ilalim nito ay may butas, makipot, madilim, ngunit hindi maiiwasan. Pumasok sila gamit ang ilaw mula sa lampara. Sa loob ay may maliliit na silid na gawa sa bato. Sa gitna nito ay isang mesa at nakapatong ang isang itim na kahon na may ukit ng 2 magkatunggaling alakdan. Binuksan ito ni Lolo sa loob. May isang paras ng pulseras na kulay abo. May linya ng pulang bato sa gitna. Ito ang kuko ng alakdan. Kapag isinama sa sinturon, mas lalakas ang iyong katawan, mas hihigpit ang proteksyon, pero mas mabigat din ang epekto nito sa loob ng isipan, kaya kailangan matatag ka. Walang pag-aalinlangan, sinuot ni Danilo ang pulseras. Muli, may dumaloy na init mula sa balat niya. Sa bawat pintig ng pulang bato, pakiramdam niya'y mas tumatalas ang pandinig at paningin niya. Kahit ang mga yabag ni Lolo ay parang alingaw-ngaw sa tenga niya. Biglang lumamig ang paligid. Sabay silang napatingin sa lagusan ng silid. May mga yabag sa itaas. Hindi ito tao. Mabibigat, mabibilis at marahas. Mabilis tayong natuntun, bulong ni Lolo. Maya-maya pa'y isang dambuhalang nilalang ang bumaba mula sa siwang ng bubong. Malaki ang katawan, maitim ang balat, at may tela, balahibo baliktad sa likod. Ang mga mata nito ay itim, walang buhay, ngunit puno ng poot. "Siya na," bulong Danilo, "ang dato." Umungol ang nilalang. "Isko, matagal kitang hinintay, at ikaw, bata, amoy mo ang bertud." Humakbang si Danilo pasulong. "Ako si Danilo, apo ng Isko. Tagapagtanggol ng baryong to. Hindi mo kami masusupil." Tumawa ang dato, malamig at punong-puno ng yabang.
Marami na akong pinatay, marami na akong binaluktot, isa ka lang sa daranaanan, pero pipilitin mong lumaban gaya ng matandang to. Bigla itong sumugod, pero ngayon handa si Danilo. Mabilis siyang gumalaw parang hangin, ang sinturon at pulseras ay tila may sariling buhay. Gumagabay sa bawat galaw niya. Umikot siya, tumalon at sinipa ang dibdib ng dato. Napaatras ito, ngunit sa halip na masaktan, ngumisi ang nilalang. Kulang pa, sabi ng dato. Sumugod dito, humampas ng mga kamao at napadapa si Danilo. Tumatalsik ang bato sa lakas ng mga hampas. Lumapit na si Lolo at sinugod ang nilalang gamit ang itak. Tumama ito sa tagiliran ngunit parang wala lang. Isang hampas ng kamay mula sa dato at tumilapon si Lolo sa dingding. "Lolo!" sigaw ni Danilo. Bumangon siya, nanginginig sa galit sa kanyang paningin. Nag-iinit ang pulang bato sa pulseras. Napaluhod siya. Isang alingaw-ngaw ang pumasok sa isip niya. Hindi salita, hindi boses, kundi hangarin. Ang hangarin ng mga lahi ng alakdan na noon pa'y lumalaban sa kadiliman. Tumayo si Danilo. Ang mga mata niya ay tila kumikislap na rin ng pulang liwanag. Sa ngalan ng lahat ng pinatay ninyo, sa ngalan ng dugo ng mga inosente, hindi kita hahayaang manalo. Tumalon siya at pagkakataong ito, isang saksak mula sa pulseras ang tumama sa balikat ng dato. Umatungal ito. Tama na ang pagtatago. Bukas sa gitna ng liwanag, tatapusin ko ang lahi mo. Tila isang alitap-tap na sumiklab ang katawan ng dato at bigla itong naglaho sa harap ni Danilo. Tahimik na mabagsak ang ulan sa ilalim ng lumang simbahan sa gitna ng amoy ng kahoy at dugo ay naandoon ang dalawang henerasyon ng tagapagtanggol, nakahanda na huling pagsubok. Tumigil ang ulan pagsapit ng madaling araw. Sa gitna ng katahimikan, tumindig si Danilo sa labas ng simbahan. Suot pa rin ang sinturon at pulseras ng alakdan. Nasa kanyang tabi si Lolo Isko, hawak-hawak ang galo sa noo habang binabantayan ang paligid. Bukas na mahina, ngunit matatag na sabi ni Lolo. Kailangang tapusin mo ito bago tuluyang mapuno ng kadiliman ng baryo. Tumango si Danilo, handa na ako. Hindi ako hahayaang madagdagan pa ang namatay sa kamay ng dato. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang iilang natitirang matatapang, ang mga sugatang kalalakihan, ang mga ina na nawalan ng anak, at ilang matatanday may nalalaman sa mga lumang pananggalang. Bumuo sila ng bilog sa harap ng simbahan habang inilatag ni Lolo ang mga lumang agimat, dahon ng buyo at asin sa bawat gilid ng lugar. Sa liwanag tayo lalaban, wika ni Lolo. Walang kasing lakas ang bertud kung ikaw ay nasa panig ng liwanag. Sa pagsikat ng araw, unti-unting namutla ang langit. Hindi ito kulay bughaw, kundi kulay abo. Tila tinakpan ng makapal na usok. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang, hindi lang basta aswang, kundi mga pinagsanib na nilang may pakpak na parang paniki, may kuko na parang palaso, at may balat na parang batong itim. Sa harap nila, lumakad ang dato, nakasuot ito ng balabal na tila gawa sa balat ng tao, at ang mga mata nito'y itim ay kumikislap sa ilalim ng araw. Danilo, sigaw ng dato, dumating na ang wakas ng lahi ninyo. Lumakad si Danilo papalapit sa gitna habang humihiwalay ang mga tao upang bigyan daan ang paglalaban. Hinawakan niya ang sinturon at pinigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi wakas simula ng paglaya namin, sagot niya. Mabilis ang naging kilos ng dato, isang iglap lang at nasa harapan na ni Danilo. Pagbagsak ang kamao, ngunit nasalag ito ni Danilo. Gamit ang pulseras, umangilingaw ang tunog,
Tila dalawang bakal na nagbabanggaan. Gumanti si Danilo ng sipa, kasunod ang isang suntok sa tagiliran. Bumaon ang bato mula sa pulseras sa laman ng dato. Napaatras ito. Ngunit muli itong umisi. Mas malakas ka ngayon pero hindi sapat. Umikot ang dato at biglang lumabas ang mga itim na tinik mula sa likod nito. Parang mga palaso. Isa-isa nitong pinakawalan pero mabilis na gumalaw si Danilo. Tila isang hayop na sanay sa bawat banta. Sa tulong ng bertod, nailagan niya ang lahat. Nang mapagod ang dato, saka sumugod si Danilo. Sa bawat hampas ng sinturon at pulseras, naglalabas ito ng kuryente. Tila init na galing sa ilalim ng lupa. Tumama ito sa dibdib ng nilalang, dahilan upang tumalsik ito papalayo. Sa gilid, sumugod ang iba pang aswang, ngunit sinalubong sila ng mga taga-baryo. Bit-bit ang apoy, itak at asin. Kahit mga sugatan, hindi sila umatras, pati si Lolo ay muling sumabak sa labanan. Kargado ang kanyang itak ng may ukit na lumang sigil ng alakdan. Habang nagkakagulo, sinubukang makatakas ng dato. Ngunit sa pagkakataong iyon, hinawakan ito ni Danilo sa braso at pinigilan. Walang takasan, sigaw niya. Mula sa kanyang pulseras, lumabas ang pulang liwanag. Tumagos sa laman ng dato, parang apoy na hindi mapatay. Umungol ito sa sakit, nanginginig ang buong katawan. Wala kang alam sa tunay na lakas ng lahi ko, sigaw ng dato. Pero kilala ko ang tapang ng lahi ng tao, sigaw ni Danilo pabalik. Sa huling pagkakataon, pinagsama niya ang enerhiya ng sinturon at pulseras at ibinaon ito sa puso ng nilalang. Sumigaw ang dato at isang pagputok ng liwanag. Tila nawasak ang buong katawan ng dato. Pagbagsak ng katawan ng dato, unti-unti ring nanlambot ang mga aswang. Ang ilan ay nagtakbuhan, ang iba ay natunaw sa lupa, at ang natira ay nagmistulang abo na dinala ng hangin. Tahimik na tumigil ang laban. Ang mga tao ay isa-isang lumapit kay Danilo, nakatingin sa kanya na para bang isang bayani. Ngunit si Danilo tahimik lamang. Lumapit siya kay Lolo na nakaupo sa bato, pagod ngunit nakangiti. Nagawa mo. Mahina ngunit buong-buo. Buong-buong sabi ni Lolo Isko. Hindi lang ako, lahat tayo. Ang bertod ay hindi lang lakas, kundi paninindigan. Muli bumuhos ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ulan ng kadiliman. Isa itong ulan ng pag-asa. Isa-isang lumabas ang araw. Sa likod ng ulap, sumilip sa mga bubong ng nasunog na bahay at pumatak sa mga sugat na ngayon nagsisimulang maghilom. Sa baryong minsan nilamon ng dilim, muling bumalik ang liwanag.